Nalilito ka ba sa pagpili at pagbili ng ating mga refrigerator? So sa video na ito is magbibigay ako ng 5 tips sa inyo kung ano yung mga kailangan nating isaalang-alang sa pagbili ng ating refrigerator. Hello mga ka-TV! So welcome back na naman dito sa J4 TV. So panibagong video, panibagong tips at kaalaman na naman ang aking isi-share sa inyo. So sa video na ito guys is magbibigay ako ng 5 tips sa inyo kung ano yung mga kailangan nating isaalang-alang sa pagbili natin ng refrigerator. So bago natin to simulan guys is iniimbitahan kita na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. So kung ikaw ay may mga katanungan din about sa inyong mga appliances or sa aircon or refrigerator natin, is mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So balak mo ba na bumili ngayon ng refrigerator pero nalilito ka kung ano yung mga kailangan mong isaalang-alang sa pagbili ng ating refrigerator para hindi ka magkamali? So meron tayong 5 tip dito na pag-uusapan at i-share sa inyo para may guide kayo sa pagbili ng inyong mga appliances or sa inyong mga refrigerator. Unang tip is tignan mo kung ano yung refrigerator na kailangan mo, no? So maraming mga iba't ibang klase ng ating refrigerator. Pero mag-focus tayo dito sa dalawang refrigerator. Ito yung no frost at yung direct cooling na refrigerator. Ano ba yung kailangan mong bilhin, no? So halimbawa, kung ikaw ay may tindahan at gusto mong gumawa ng yelo, so maire-recommend ko sa inyo na bilhin nyo is yung direct cooling 2 doors na refrigerator. So kung ikaw naman ay pangbahay lang at ayaw mo yung defrost ka ng defrost, maire-recommend ko naman na bilhin nyo yung inverter na no frost, no? So itong no frost kasi guys is frost free na siya. So hindi mo na kailangan pa na i-manual na i-defrost. So daily siya na nagdi-defrost. Yun nga lang, hindi siya kumakapal at hindi siya pwedeng pangtindahan. So yan lagi yung ating titignan bago tayo bibili ng ating refrigerator, kung pangtindahan or pangbahay. So mapunta naman tayo sa tip number 2. So pagka ikaw naman ay naka-decide na ano ba yung dapat mong bilhin na refrigerator, kung direct cooling or no frost, no? So pangbahay or pangtindahan. So pangalawa naman na titignan mo dito is yung EEF or yung energy efficiency factor niya. So kung hindi pa kayo familiar sa EEF na yan, ayan yung nakadikit na yellow paper doon sa harapan ng ating refrigerator. So, ito yung isang titignan mo at dito ka magbabase kung malakas sa konsumo ng kuryente or matipid nga ba itong refrigerator na bibilhin mo. So, itong EEF na to is nakadikit ito sa harapan ng ating refrigerator. Minsan may signature pa yan ng mga Department of Energy. Pagka titingin ka ng EEF is hanapin mo yung pinakamataas. Pag mas mataas kasi yung number, tulad yan nakikita nyo dyan sa screen, dyan sa gitna, pagka mas mataas yan, ibig sabihin is mas matipid na siya sa konsumo ng kuryente. So kung ang tanong mo is, sir, bibili kasi ako ng no frost, naka-decide na ako pang bahay at ayaw ko nang mag-defrost, no? So ano ba yung EEF na tama na dapat kong bilhin? Pagka inverter kasi yung bibilhin mo, lalong-lalo na sa mga no frost, nasa 400 pataas na yung pinaka EEF niya o yung energy efficiency factor niya. So matipid na po yan, umaabot siya ng mga 5 pesos or 6 pesos per 24 hours na konsumo ng kuryente. Kung gusto mo naman mag-compute ng 24 hours or yung daily or monthly, no, meron pa ring guide dyan sa baba ng ating yellow paper na yan. So kukunin mo lang yung kilowatts per hour niya, i-times mo lang sa pesos per kilowatts dun sa lugar nyo. So kung ano yung kakalabasan nun, ayun yung daily na ikino-consume ng ating refrigerator. So wag kang magbase sa sinasabi ng mga promoters dahil minsan kasi hindi ko naman nila lahat, no? Gusto lang nila makabenta ng brand nila, no? Halimbawa, sasabihin nila, ma'am, ito napakatipid ito, bagong model po ng aming brand or yung aming refrigerator. Napakatipid ito, umaabot lang to ng mga 3 pesos, mga ganon. So pwede kasing sabihin lang ng promoter o yung nagbebenta sa inyo ng ganon. Kaya sa video na ito is magbibigay ako sa inyo para hindi kayo maloko nung nagbebenta. So yung EEF, hanapin mo yung pinakamataas na number. Hanapin mo kaagad yung 400, no? Pataas.
Ibig sabihin mga inverter na yan at matipid na sa konsumo ng kuryente. So mapunta tayo sa pangatlong tip dito is about naman sa condenser. So ano ba yung condenser? So ito yung nakikita natin ng mga wire-wire dyan sa likod ng ating refrigerator. So ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo na mas magandang bilhin na ngayon yung wala ng condenser sa likod, yung flat back design na siya. So ang kagandahan kasi pagka andito na sa magkabilang side yung ating condenser, pagka malamig na, hindi na nagmo-moist dito sa gilid. So yung mga old kasi natin na mga refrigerator before, may condenser pa sa likod, is ang nangyayari kasi doon pagka malamig yung loob ng ating refrigerator, nagmo-moist kasi yung magkabilang side ng ating refrigerator. So ito yung dahilan ng pagkalawang ng ating refrigerator. So nire-recommend ko sa inyo na pag bibili kayo ng refrigerator, is hanapin nyo yung wala ng condenser sa likod. So dito na umiinit yung magkabilang side. Yung mga bago natin na refrigerator ngayon is halos wala ng mga condenser sa likod, lalong-lalo na sa mga direct cooling or sa mga no frost natin. Pero yung mga upright freezer, no, meron pa ring mga condenser yan. Meron pa rin sila Condura, no, na brand. Meron pa ring mga wire or yung condenser sa likod. So, may recommend ko sa inyo na paghahanap kayo ng refrigerator is flat back design na siya. Dito na sa magkabilang gilid yung umiinit. Mapunta tayo sa pang-apat na tip dito. So, itong pang-apat na tip na to is about naman sa brand, no? So, ano ba yung trusted brand? So, marami kasi nagme-message sa akin, nagtatanong sa akin na, Sir, ano bang magandang brand? Ano bang magandang refrigerator na bilhin? So, mabilis lang naman tumingin kung ano yung magandang brand or yung matibay na brand. So, tignan mo kung ano yung ginagamit mong refrigerator ngayon. So, kung umabot yan ng 10 years, 15 years, yan yung isang option mo, no? At titingin ka pa rin ng ibang brand. Ang mai-recommend ko sa inyo, pag bibili tayo ng mga refrigerator, gusto mo talaga yung medyo brand na at yung matibay, hanapin mo lang yung pinakamatagal ng nagbebenta ng refrigerator sa Pilipinas. Sino ba yung mga yon? Sila Sharp, sila Panasonic, sila GE. No? So, ang kagandahan kasi guys is 80s, 90s, nandyan na sa Pilipinas ang mga yan. So, halimbawa, nagka-problema yung brand na yon. Halimbawa natin itong si Panasonic. No, si Panasonic kasi guys, ito yung si National dati. No? Ito yung umaabot ng 15 years, 20 years. Hanggang ngayon is gumagana pa rin sila. So, ang kagandahan kasi pagka trusted brand na siya at matagal na sa Pilipinas, so pagka halimbawa nagka-problema ito, mabilis lang yung parts nila or yung service nila. So, home service sila. Nationwide yung pinaka-service center nila. So, yan naman yung kagandahan na kailangan nating i-consider. So, sa video na ito guys, hindi po ito sponsored ng kahit anong brand or kahit anong appliances. So, ito ay ayon lamang sa aking experience dahil nga nagtrabaho tayo sa appliances. Alam natin kaagad yung trusted brand at magandang brand ng ating mga appliances. So, ayan lang yung kailangan nating i-consider pagtitingin tayo ng refrigerator, yung quality at durability at yung matagal na. Kasi nga ngayon is marami nang nagsulputan ng mga appliances natin like aircon, refrigerator na pagka nagka-problema is sasabihin nila na, Sir, kukunin pa kasi yung pyesa niyan sa Manila. So medyo matatagalan siya. So mas maganda na i-recommend ko na sa inyo is hanapin nyo na yung trusted brand or yung matagal na sa Pilipinas. So alam nyo naman na yan. So tulad nila GE, nila Panasonic, nila Sharp, no? Sila Electrolux. Yan, matatagal na sa market yan. Maabot na ng mga 10 years, 20 years, kaya trusted brand na rin sila. At the same time, mabilis yung service nila. So nag-go home service sila. Pagka sabi mo na hindi lumalamig yung aking refrigerator, alam na nila kaagad kung ano yung dadalhin nilang pyesa. Yan yung advantage ng trusted brand na talaga. So mapunta tayo sa last na tips natin dito. Ito yung warranty. No? So isa rin na i-consider natin yan is hindi lang yung brand, yung warranty rin. So halimbawa, bumili ka ng refrigerator na no frost. Ang no frost kasi guys is umaabot ng 10 years to 12 years yan. Depende sa brand na binili mo. So alam ko kay Panasonic kasi is 12 years warranty na sila. So napakatagal na yan. Itong warranty na to, ito ay para dun sa ating compressor or dun sa motor ng ating refrigerator.
Hindi po ito sa parts and service niya. So sa parts and service naman is umaabot ng 2 years yan. So halimbawa, hindi na gumagana yung adyasan niya ng thermostat o yung temperature niya, covered pa rin yan ng 2 years warranty. So pag halimbawa naman, natusok mo yung freezer, hindi po yun covered ng warranty kasi nga, kasalanan na natin yung fault natin. Pero pagka halimbawa hindi gumagana yung compressor, maingay ito, pwede nilang i-home service at i-check yan. Magbibigay na rin ako ng konting tips sa inyo dito. Halimbawa, nakabili na tayo at na-deliver na dun sa bahay natin. So, ang gagawin nyo is, wag natin muna kaagad isaksak pagka kararating pa lang dun sa bahay nyo or kadi-deliver pa lang. Ipahinga natin ng kahit 5 oras, no? Pagka umabot na ng 5 oras, isaksak natin ito ng walang laman. Itaas natin yung pinaka-thermostat, no? So, pagka nakataas na yung thermostat, maghintay tayo ng 1 oras or 2 oras na malamig na yung ating refrigerator. So, doon pa lang tayo pwedeng maglagay. Huwag tayo munang maglalagay ng kahit ano bago natin to isaksak. So, pagka okay na siya, kapain mo yung magkabilang side dahil nandito na ngayong condenser, dito na umiinit. Pagka umiinit ito, ibig sabihin lumalamig na yung ating freezer or doon sa ating refrigerator. I-check mo yan within 1 week. Pagka hindi gumana ito within 1 week or nag-stop ito ng 4 days or 5 days, is pwede mong i-report ito sa binilhan mo at pwede nilang i-replacement, no? Or palitan ng bago. So, ayan lang guys ang kailangan nating i-consider sa pagbili ng ating refrigerator. So, recap lang tayo. So, 5 tips sa pagbili ng ating refrigerator. Una, tignan mo kung ano yung dapat mong bilhin na refrigerator. Direct cooling ba yan or yung no frost? So pangalawa, hanapin mo naman kung mas mataas yung EEF or yung energy efficiency factor niya. Yung nakadikit na yellow paper dun sa harapan ng ating refrigerator. Pag mas mataas yan, umaabot ng 400 pataas, ibig sabihin is mas matipid na ito at inverter na ito. Pangatlo, hanapin mo yung wala ng condenser sa likod. Yung flat back design na siya, yung mga wire-wire na nakikita dun sa likod. So, hanapin mo yon at flat back design yung bibilhin mo. So, pang-apat, ito yung brand, no? So, hanapin mo yung trusted brand. Kung ano yung mga matatagal na sa Pilipinas na nagbebenta ng mga refrigerator, yun yung bilhin mo. At pang-lima, at yung warranty naman. So, sa warranty, ito yung may 10 years warranty at 12 years warranty sa compressor. So, ayun lang guys. Sana meron na naman kayo napulot na aral at tips sa video na to kung ano yung mga kailangan nating isaalang-alang sa pagbili ng ating refrigerator. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. So kung ikaw ay may mga katanungan about sa inyong mga appliances, mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, i-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo na gustong bumili ng kanilang refrigerator. Maraming salamat guys at hanggang dito na lang. Mag-iingat tayo palagi. God bless. Peace.